Ngayong gabi sa Pinasarap, dadayo tayo sa isang syudad na hindi lang basta napalilibutan ng mahigit 20 majestic waterfalls, tulad na lang ng pamosong Maria Cristina Falls, tahanan rin ito ng iba't ibang kultura. Lahat ng mga bisita dito, kailangan dumaan muna sa isang ritual na mga higaonon. At kailangan magbihis din ako ng ganito. Diyos ko, pakiramdam ko naman, prinsesang-prinsesa ako. Binibihisan talaga ako. Nung pagpasok ko dito, medyo kinabahan ka agad ako kasi parang ang bongga-bongga nung setup. It was just such an honor na parang sobra yung welcome at yung respect na binibigay nila dun sa mga bisita. Parang pakiramdam mo talagang tanggap na tanggap ka dun sa community. Siyempre, titikim din tayo ng iba't ibang putahing siguradong swak sa inyong panlasa. First time ng Pinasarap dito sa Iligan City sa Mindanao. Espesyal ang Iligan City dahil dito nagtatagpo ang tatlong iba't ibang kultura. Meron ditong mga lumad, merong mga Muslim at merong mga Kristiyano. Ang resulta, naku, katakam-takam na mga pagkain. Samahan niyo ako ngayong gabi sa Pinasarap sa ating Iligan Food Adventure. Maayong buntag, andito ako ngayon sa Barangay Rogongon sa Iligan City. Itong Barangay Rogongon, dito matatagpuan yung ilang mga komunidad ng mga higaonon. Yung mga higaonon, sila yung indigenous peoples dito sa Iligan. In fact, they're the first settlers of Iligan. Kahit na dumaan na yung maraming panahon, yung mga higaonon talagang pinapanatili pa rin nila yung kanilang lokal na kultura, yung kanilang indigenous culture. Nandito ako ngayon sa Hidden Paradise kung kanilang tawagin o Sikyop. Maganda raw yung tanawin dito. Tapos, ang sabi nila, ang sarap din daw ng pagkain dito. Pero, bago natin ma-experience yung mga magagandang tanawin at masarap na pagkain, kailangan daw lahat ng bisita dito sa Sikyop ay kailangan daw dumaan sa isang ritual. Maayong buntag! Maaya na pag-uma. Kayo po si Ate? Ate Maricel. Maricel. Isang bahay po ng Barangay Rogongon. Ah, okay. Barangay Kagawad. Ano po ito? Ito yung i-welcome namin sa inyo. Ito yung signature ng mga higaonon. Ah, at kailangan magbihis din ako ng ganito. Magbihis. Diyos ko, pakiramdam ko naman, prinsesang-prinsesa ako. Binibihisan talaga ako. Panalo. Pwede na ba akong prinsesa ng mga higaonon? Ang mga bisita magbibigay ng lugbak o offering. Karaniwan, mga barya ang inaalay sa tribo. Actually, marami na po akong napuntahan ng mga communities ng mga indigenous peoples. Laging may ritual bago pumasok. Kasi syempre hindi natin alam kung ano yung mga dala-dala na mga malas or sakit or espiritu or mga elemento na dala ng mga bisita. So mas maganda i-cleanse muna, kumbaga. So magsasagawa muna tayo ng ritual. Ginilitan ng leeg ng manok at pinatulo sa sahig ang dugo nito. Dito aapak ang mga bisita para maiwanan daw sa mga dugo ng manok ang mga kamalasan na maaaring makapasok sa tribo. Pwede na ngayong magsaya at magpasalamat. Okay, eto na yung totoong welcome kasi welcome na tayo ngayong pumasok sa kanilang community. At pagkatapos, itinuro nila sa akin ang kanilang tradisyonal na sayaw. At syempre, ang pakay natin dito, matikman ang mga ipinagmamalaki nilang lutong higaonon. So, nagsagawa tayo kanina ng welcome ritual, welcome dance. Ngayon naman, may welcome food din. Yung pagkain na karaniwang binibigay ng mga higaonon sa kanilang mga bisita. Ang tawag dito po ay lupot at Lupot. saka yung nilagang manok na tinatawag namin na
Nilauya. Nilauya. So, may luya. Parang tinola. Oo, tinolang manok. Oo, parang tinolang manok, lauya. Ito yung kaninang manok na dinasalan na, ginamit natin yung dugo kanina. So, kumbaga, ito'y dinasalan na manok, nilaga na nila ito. Ito ngayon yung gagamitin natin para sa lauya at saka para dun sa lupot. Okay. Gamit ang pinagpakuluan ng native na manok, pakukuluan naman ang tanlad. Ang kalawag o dahon ng turmeric. So, ito parang spring onions, Oo, di ba? oo. Yan, tinatawag natin na ganda o sibujing. Ganda? Ganda, oo. Ganda? Ito yung ginagamit dun sa palapa, yung ginagamit na palapa. oo. Oo. Ganda o sibujing. Lalagyan natin ng ganda. Lagyan natin Otherwise ng ganda. known as onion leeks. Para mabango siya. Sunod na isasama ang sibuyas at luya. Sa tagal ng pag-host ko dito sa Pinasarap, nalaman ko na ang daming iba't ibang bersyon ng tinola nating mga Pilipino. Mga Tagalog, tinola ang tawag. Kapag pumunta ka sa may bandang mga lugar ng mga tausug, tiula ang tawag nila, di ba? Tiula Opo, itom, tiula di ba? itom. Pag pumunta ka bandang norte, lauya ang tawag nila. Dito, sa mga... Nilalaham manok. Nilalaham manok. Lauya rin. Lauya rin. Ah. Pagkatapos, pakuluan na ang half-cooked na native na manok. Isasama na rin ang bell peppers, siling espada, titimplahan din ito ng konting asin, at pagkatapos, isasama na ang hilaw na papaya. Hahayaan lang itong kumulo hanggang tuluyang lumambot ang karne ng manok. Bakit po importante sa inyo na iluto ng paulit-ulit po yung mga dishes na tinuro sa inyo ng inyong mga ninuno? Importante po ito sa amin, ma'am, para ma-preserve po namin yung culture namin. Tapos mapakita din namin doon sa lahat, doon sa mga bisita na kahit doon sa pag-welcome, makikita nila paano katayin yung manok, paano lutuin na ginagamit ng ritual at saka matikman din po nila yung lasa. So, the next time na kumain kayo ng tinola, alalahanin ninyo na bahagi ito ng kultura natin at yung mga ninuno pa natin, Opo. malamang ito rin yung kinakain noon, so parang bumabalik tayo sa nakaraan. Mm-mm. Ayan, kulong-kulo na! Kapag malambot na yung papaya, pwede na nating ilagay yung Ito yung dahon sa dahon ng sili. sili. Ito po yung dahon ng ganda. Parang katulad din siya nung tinola na niluluto natin sa ating mga kusina. Pero ito, mas mabango kasi meron siyang turmeric, tapos meron siyang iba't ibang uri ng sili, tapos meron pa siyang dahon ng sibuyas. Tsaka meron tanglad. Opo. Pagkatapos palambutin ng manok at papaya, ready na ang ating tinola. So, naluto na natin yung ating nilalahang manok, lauya, na parang bersyon ng mga higaunon ng tinola. Ngayon, gagawa na tayo ng lupot. Lupot. Ito yung welcome na na Doon sa mga bisita. sa mga bisita. Meron tayo ditong dahon ng saging. Oo. Ito po tayo. Okay. Tapos ilagay nito ang kanin, ma'am. Yan. So parang binalot. Oo, parang Oo. binalot siya. Oo. Sa dahon ng saging, maglalagay ng kanin at doon ito ihuhulma na para bang pyramid. Pagkatapos, lalagyan ng toppings na manok. Saka ito titiklopin para maibalot. So ibinibigay niyo to ng ganyan. Ibinigay ko sa iyo. Ayan. Tapos, pwede ko na ngayon to kainin. Pwede na po. Oh, tikman na natin! So, ito na yung ating welcome food. Nilaha manok lauya o lupot kung kanilang tawagin. 'Di ba? Parang binalot, 'di ba? Shinaron. Kalain mo yung mga higaonon, 'di ba? Nung sinaunang panahon, nagsha-sharon na sila. Ito yung perfect na pang-sharon, no? 'Di ba? Ayan. Ganda! Yan. Tapos meron ka ditong sabaw. Uy! Sarap ah. Grabe yung yung anghang oh. Sumisirit. Pero ang sarap. Ang sarap nung sabaw nila.
Very aromatic siya. Ang bango-bango niya. Meron siyang anghang, pero dito mo na lang siya na nalalasahan yung anghang. Tapos pag gumano ka, parang akala mo yung... Para siyang yung tinola na nakakagaling. Alam mo yung pag may sakit ka, kumain ka ng tinola, talagang parang lalabas lahat ng init sa katawan mo. Panalo, sarap. Tapos, ito yung kanilang lupot. Kanina mainit pa to, pero dahil dun sa dahon ng saging, The next time na magluluto ako ng tinola, lalagyan ko na rin ng tanglad at saka ng daon ng sibuyas. Ang sarap pala. Panalo. Okay siya, ha? Sarap. Ang lambot ng manok, tapos yung mismong sabaw, gumuguhit. Tapos talagang, naamoy mo talaga yung tanglad. Okay, ah. Pero, welcome lang pala to. Ibig sabihin, appetizer pa lang to. Marami pa tayong kakainin. Ubusin ko lang to, tapos magluluto pa tayo. Susunod na ihahain sa atin ng mga higaonon sa Iligan ang kanilang tradisyonal na bersyon ng adobong manok. Hindi mawawala ang adobo sa hapag ng iba't ibang mga komunidad dito sa Pilipinas. Siyempre, ang mga taga-Iligan, lalo na mga higaunon, ay meron ding version nila ng adobo. Kasama ko dito si Ma'am Annie. Hi, Ma'am Annie. Magluluto tayo ng adobo. Huwag kang kabahan. Adobo lang ang iluluto natin. Siyempre, yung adobo ng mga taga-Iligan, may gata. Dito kasi sa Iligan, isa sa mga pangunahing pangkabuhayan dito ay yung nyog. Oo, may koprahan daw kayo dito, 'di ba? So, dahil marami silang nyog, mayaman sila sa nyog, ang kanilang adobo may gata. May gata. Okay. O, simulan na po natin, Ma'am Annie. Yes. Tulad ng ibang adobo, una munang naggisa ng bawang at sibuyas. Sunod na isinama sa gisa ang half-cooked kalasanon o native chicken. Ito ay native na manok po. Yung suka ninyo parang galing sa nyug to, ah. Yung talaga yung Parang ma'am. tuba, no? Tuba. Lagyan na natin, ma'am. Sunod itong nilagyan ng suka at toyo. Hahayaan munang maluto ang suka. At pagkatapos, ilagay na ang luya at turmeric. Ilagay na rin ang magbibigay linamnam na gata. Titimplahan ito ng paminta, patis at konting brown sugar. Ilalagay na rin ang bell pepper at siling espada. Pakuluin sa loob ng 15 minuto. Adobo sa gata. Oh, tikman na natin to. Muy sarap. Yung, actually, hindi mo siya iisipin na adobo siya talaga. Kasi, ang mas nangingibabaw yung linamnam ng gata. Tsaka yung, mayroon siyang hint ng konting asim dahil dun sa suka. Ito yung pagkain na sauce pa lang ulam na. Actually, feeling ko mabubuhay ako kahit yung sauce lang. Ang sarap. Panalo.
Samantala, isang engranding salo-salo naman ang ihahain sa atin ng mga Maranao. Dito pa rin syempre sa Iligan. Ipatitikim sa atin ng mga Maranao ang pambato nilang celebration dish. Tuwing may espesyal na okasyon ang mga Maranao, nagluluto sila ng isang espesyal na chicken dish na kung tawagin chicken piaparan. Kasama ko dito si Ma'am Bayrona. Hello po! Yes po. Ito po ang ingredients ng chicken piaparan. Yes po, ma'am. Una munang imamarinate ang halal na manok sa turmeric powder at asin. Sunod na lalagyan ito ng palapa. Ang palapa ay composed of luya, tapos sibujing. Ang sibujing ay parang sibuyas. Yeah. Native na sibuyas. Yes. Kasama ang dahon, ganyan. Yeah. Oo, may dahon na siya. Tapos dikdikin siya with asin. Hindi rin mawawala sa pagkaing Maranao ang sili. Pagkatapos i-marinate, isi-set aside muna ito para manuot ang lasa. Turmeric. Sunod na nilagyan ng turmeric powder ang grated coconut. Tapos palapa again. Again? Palapa again. Tapos, siyempre, ang Luya at mahanghang na kaya naman. ulit, ang ulit. Oo, ulit. So, ihahalo natin ito ng maayos. Halo Yung natin turmeric kasi, meron na siyang aroma, meron Yeah. pa siyang magandang yellow na color. Yeah. Tapos, nandun pa yung nakakapagpatanggal siya ng lansa. Tapos, may rin din siyang konting anghang. Actually, mas flavorful yung turmeric or luyang dilaw Luyang kumpara doon dilaw. sa karaniwang luya. Yes. So, itong dish na ito niluluto kapag special occasion. Yes. Hindi ito mawawala sa aming mga special na occasion, ma'am. Pagkatapos maggisa ng bawang, igigisa na ang ating minarinate na halal na manok. Lumabas ang patas na manok. Pakukuluan sa tubig ang manok hanggang ito ay lumambot. So, At pagkatapos ng 10 minuto, pwede nang isama ang gata. Pakuluan ito sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. tanggalin. Kapag kumulo na, ihiwalay ang gata sa pinalambot na manok. Muli kaming naggisa ng bawang, pero sa pagkakataong ito, isasama na namin ang grated coconut na may turmeric. Lulutuin ito hanggang sa matusta ang grated coconut. Royal color ng mga Maranao is yellow. Ah, ganun po. Yeah. Ano po yan? Simbolo Simbolo ng royal. ng royalty. Yeah. Ang yellow. Yellow. Kaya pala laging gumagamit kayo ng turmeric. Yeah. Kaya pala pati yung kanin nila dito may kulay dilaw. Kulay dilaw. Oo. Ganun Royal, siya, ma'am. apparently royal color pala ang yellow. Yes. Lalagyan ng kaunting gata, sibuyas at bell pepper. At isasama na ang ating nilutong halal na manok. Wow. Done. Luto na! Done. Okay! Chicken piaparan, specialty ng mga Maranao. Tikman na natin.
highest form of hospitality na binibigay ng mga Maranao ay Pagana Maranao. This is a lavish feast na binibigay nila sa lahat ng mga dumadayo sa kanilang lugar, yung mga bisita, as a show of respect and peace and harmony among cultures. Kasi peace-loving ang mga Maranao. At kapag may dumarating dito na bisita, naghahanda sila ng bonggang-bongga. Siyempre kasama ko na naman dito ang aking friend na si Annabelle. Yes. Pagana Maranao. It's gonna be your first time Oo. to witness such a ceremony. So, Talaga? it's our Sobrang honor. okay ba talaga to? Oh, sobrang okay pa sa all right. So, syempre, Yes, sir. pagpasok natin, ito yung form of respect nila sa atin bilang bisita, pero dapat magbigay respeto rin tayo sa kanila. So, Exactly. kailangan sundin natin yung mga rituals at saka mga traditions nila Exactly. dito. Hello po! Binihisan nila kami ng tradisyonal na kasuotan ng mga Maranao. So, yung a-attendan natin na Pagana Maranao, hindi lang may mga bonggang-bonggang pagkain, meron din daw mga, tama ba? May music and dance. Exactly. It's Wow! the full package. Grabe! So, Very wow! traditional. So, I suppose, itong mga pagkain na nandito, ito yung pinaka-the best of the best ng mga Maranao. It's being prepared for special guests. Wow! Talaga? Ang pagana ay isang tradisyonal na salo-salo ng mga taga Maranao. Karaniwan itong ginagawa sa tuwing may espesyal na bisita o di kaya may mahalagang Islamic occasions tulad ng katatapos lamang na Eid al-Fitr. So, ito yung chicken pinaparan. Na niluto natin kanina. Parang chicken curry. Karaniwang chicken piapara ng centerpiece ng mga okasyon dahil para sa mga Maranao, ang kulay gintong kulay nito ang sumisimbolo ng kasaganahan at karangyaan. Nagbibigay rin ng ibang texture ang grated coconut sa chicken piaparan. At syempre, dahil pagkaing Maranao ito, may sipa ng anghang. Actually, nung pagpasok ko dito, medyo kinabahan ka agad ako kasi parang ang bongga-bongga nung setup. Tapos nung tinanggal na yung cellophane, pinakita na yung pagkain. It was just such an honor na parang sobra yung welcome at yung respect na binibigay nila dun sa mga bisita. Parang pakiramdam mo talagang tanggap na tanggap ka dun sa community. And in this day and age na alam natin marami ng mga modernong mga bagay, it's so nice to find out and it's so amazing to find out na dito sa Iligan, talagang pinapanatili pa rin nila yung traditional culture. Tapos na-experience natin yun first hand noon sa mga pagkain nila at saka dun sa mga dances. Talagang it was really a full experience. Oo, it was really a full experience. For royalty. Oo, pakiramdam ko talaga prinsesa ako. We are very rich in culture. We have different tradition, different culture, but we respect each other despite of our differences so that we will live in peaceful and harmonious city. Hindi lang kami binusog ng mga masasarap na pagkain, Grabe yung yung anghang oh. Sumisirit. Muy sarap. Actually, hindi mo siya iisipin na adobo siya talaga. Kasi, ang mas nangingibabaw yung linamnam ng gata. kundi pati na rin ng mayaman nilang kultura. Kaya sa susunod na biyahe ninyo mga kapuso, isama na sa inyong itinerary ang pagbisita sa Iligan. Pero mga kapuso, hindi pa rito nagtatapos ang aming Iligan Food Adventure. Dahil next week may makakasama kaming beauty queen
na mula mismo sa City of Majestic Waterfalls. Ang Miss Charm 2023 first runner-up na si Annabelle McDonald. Bubusugin niya tayo ng iba pang putahing ipinagmamalaki ng Iligan. Okay. Kaya ka pa ba? Kaya! Hindi ko kailangan ng tubig eh. Sanayan na kasi. Sige, hindi na magtutubig. Sige. Wow! Para akong tatrangkasuhin dito.